Anong mensahe ang kailangan marinig ng mga Libra sa July 2024? Collective reading nga pala to. Usually, may kinalaman sa love lang. Pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Kung di man tumama sa inyo yung reading, pwedeng dun sa person nyo o dun sa kakilala nyo. So, anong kwento dito? So, iniisip ko long distance relationship siguro to. Mukhang long distance. Wala naman akong na-vibe dito na-vibe na negativity dito, cheating. Tingin ko, kung long distance relationship, nandun naman ang loyalty, willing namang i-work out ang connection, committed naman. Pero tingnan pa natin yung mga susunod na detalye para mabuo natin ang senaryo. Oh, may lalaki dito. Oh, nangyari dito. Well, long distance relationship to. Di sila kasal. Yung lalaki, mga 40 years old and above. Yung edad, itong babae, senior to. 60 years old and above. Pero again, mukhang long distance relationship sila. Committed naman sila sa isa't isa. Ito 60 years old and above, ito 40 pataas, ha? So who knows, baka pwede rin namang magkaedad lang sila. Kasi, and above naman, puro above di ba? 40 and above, yung edad So, may mga tao na tayo. At least may idea na tayo kung sino yung mga nagmamahalan dito. May age bracket na tayo. Ngayon, kuha tayo ng ibang deck. Ibang info ulit. So, anong mensahe nitong lalaki dito sa babae? At mensahe ng babae sa lalaki? So, lalaki muna tayo. Oh, anyari, ano yan? Ito, mensahe ng babae sa lalaki. Apology. Ganun. Distance. Anyari dito. Bakit may rejection lasting healing tayo dito? Distance. Oh, ito nga sabi ko kanina, long distance. Oh. So, sabi dito, forbidden, non-committal sexual energy. Ito, abandon, dismissed, irrational fear. Releasing, purifying, cleansing, healing, lasting rejection. Kanina, di ba, doon sa tarot? Wala naman tayo nakitang problem. Magaganda yung mga lumabas na cards. Pero dito, nung hinimay-himay na natin, dito natin nakita na may mga sikreto pa lang di natin alam. O sikretong tinatago. O para bang ano to ibang information.
na hindi natin nakuha kanina sa tarot. So, anong mensahe nung lalaki? Oo nga, tama. Mensahe nung male energy o masculine dun kay feminine. So, sabi ni masculine, parang nag-behave na siya. Inabandon niya na yung pagiging playboy. Nasa process na siya ng pagiging matino. Siguro ito yung nangyari recently. Siguro nag-away sila. O mag-aaway pa lang kasi pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. So, pwedeng pag-awayan. Jealousy, cheating, ganon. Na para bang yun yung magiging issue dito. Mag-aaway sila. O nag-away na. So again, pwedeng nangyayari na to o mangyayari pa lang. Ngayon, anong mensahe nung feminine energy sa masculine? Sabihin natin maghiwalay sila o maghihiwalay pa lang. Pero dun sa kanina, okay naman, di ba? Nakita natin may Knight of, ano ba yun? Pentacles. Saka, 8 of Pentacles. So, ang dating sa akin, nandun na commitment. Siguro nangyari na to sa past. So, anong mensahe nung feminine? Wala kasi siyang tiwala. Nawalan siya ng tiwala o ewan ko, for some reason, di buo ang tiwala niya sa partner niya. Marami siyang insecurity. Na para bang gusto niyang sabihin na sana maunawaan siya noong masculine energy na kaya siya prone sa jealousy o sa insecurity kasi natatakot lang siyang mawala yung person niya sa kanya. So, pero ang dating dito na kumbaga sa sobrang pagmamahal nagkakaroon siya ng mga illusion. Nakakapag-isip siya ng hindi tama. Marami siyang fantasy na hindi naman totoo. Parang ganito na rin, irrational fear. Parang ito na rin yun, cloudy judgment. So, ayan. Ganun ang dating. Anyways, punta tayo dito. So, sa deck na to, pwedeng magbigay to ng extra message o advice sa relasyon. Pero again, ulitin ko, with a break na, hindi to break. Kasi doon sa tarot, hindi naman sila nag-break Parang okay naman sila. So, kung sakaling mag-break man, magkakabati pa rin naman tong mga to. Kasi yung babae, prone sa jealousy at insecurity. Tapos ito namang lalaki, medyo maharot. Lalo na siguro kung mas bata sa kanya to, dun sa senior, yung karelasyon niya mas bata sa kanya. Kaya siguro mas grabe yung insecurity. Natatakot siya na makakita yung partner niya ng sexy o mas maganda sa kanya. Anyways, pumunta na tayo dito. Basahin ko na lang to at madali na maintindihin.
telepathic, close soul connections are harmoniously synchronized, creating moments of telepathy. Yin Yang. Like the yin-yang symbol, twin flames contain an aspect of each other's character within themselves. So parang twin flame connection pala to. Admire. It's time to think of everything that you admire in your partner. Rejoice. Embrace your loving connection and rejoice. Ito ang huli. Marriage. A marriage of souls in a union of two divine counterparts blending together. So, pwede rin naman kasal na yung mga tao dito sa kwento. Kung hindi pa, baka ikasal sa future. Pwede rin. Kasi may marriage card tayo dito. Anyways. So, Libra tayo, di ba? Sino yung partner dito ng Libra para malaman nyo kung para sa inyo ba itong reading o hindi? Aquarius. Pisces. O Pisces ulit. Parehas lang. So, again, yung partner ng Libra dito ay pwedeng Aquarius o Pisces. Specifically, Pisces. Dalawa yung Pisces, Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.